Patuloy pa ring nakatingin si Noah kay Rosario na puno ng pagnanasang mga mata, ngunit bigla niyang tinulak si Noah pahiga sa kama. Napataas ang kilay ni Noah, bahagyang nagulat sa ginawa ng asawa. "Oh, gusto bang ikaw ang mangibabaw ngayong gabi, asawa ko?" Tanong niya sa mapanuksong tinig. Ngumiti si Rosario na may kahulugan. "Gusto ko lang tiyakin na hindi ka palaging nangingibabaw. Ako naman ang may kontrol paminsan-minsan. Ayos ba yun?" Napatawa si Noah. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng ulo. "Sige mahal, gusto ko makita kung hanggang saan mo ko makokontrol." Tinitigan siya ni Rosario nang may kumpiyansa. Saka dahan-dahang nilapit ang kanyang mukha kay Noah. Hinalikan niyang leeg ng asawa. Marahang dampi na nagpatigil sa paghinga ni Noah. "Rosario." Mahinang bulong ni Noah habang nagsisimula ng tumugon ng katawan niya sa malambing na haplos ng asawa. Ninanamnam ni Rosario ang pagkakataong siya ang may hawak ngayon. "Tinatawag mo lang ang pangalan ko. Akala ko mas expressive ka pa dyan, mahal." Panunukso niya habang pinagpapatuloy ang kanyang mga galaw. Bahagyang natawa si Noah, ngunit may bahid ng inis ang kanyang tinig. "Asawa ko, marunong ka talagang mang-torture sa sariling paraan." Tinitigan siya ni Rosario na may mapagtagumpay ng ngiti. "Gusto ko lang makita kang ganito, walang magawa." Gustong-gusto ko, umiling si Noah ng marahan. Bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. "Huwag ka munang masyado magtiwala, mahal. Kayang-kaya kong baliktarin ang sitwasyon kahit na anong oras." Napahagikik si Rosario, ngunit hindi binitawan ang kanyang posisyon. "Kung ganon, hayaan mo muna ako na namnamin ang sandaling ito." At ngayong gabi, hawak nga ni Rosario ang kontrol. Ngunit pareho silang ninanamnam ang bawat segundo, nalulunod sa naglalagablab na pag-ibig. Sakto ring sumisilip ang sinag ng araw sa bintana ng silid nang magising si Rosario. Nakasandal pa rin ang kanyang katawan sa malapad na dibdib ni Noah, na mahimbing pa ring natutulog. Bahagyang ngumiti si Rosario at dinapi ang kanyang mga daliri sa mukha ng asawa. "Noah," mahinang bulong niya. Kumilos si Noah sa kadahan-dahang ninulat ang mga mata. Umaga na ba?" Tumango si Noah at nagugutom na ako. Hinila niya si Noah papalapit at tinilikan sa tuktok ng ulo. "Gutom ka na? Sige, ako nang gagawa ng almusal para sa asawa ko." Napatawa si Rosario. "Sigurado ka? Baka naman magibang kusina ng mansyon dahil sa'yo." Nagkunwari si Noah na nasasaktan. "Hoy, marunong ako magluto ha. Pagkatiwalaan mo lang ako." Umiling si Rosario habang nakangiti. "Sige, hihintayin ko almusal ng asawa ko." Agad na bumangon si Noah na tila sabik na sabik. "Maghintay ka lang dito, mahal. May special akong ihahanda para sa'yo." Ginitaan lang siya ni Rosario habang pinagmamasdan ang asawa na lumabas ng silid. Mas maganda pang umaga yon kaysa sa karaniwan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Noah na may ngiting tagumpay at may dalang tray ng masarap na almusal. "Special ito ngayong umaga," sabi ni Noah habang inilalapag ang tray sa tabi ng kama. "Scrambled eggs, toast at sausages. Alam kong paborito mo to." Bahagyang inangat ni Rosario yung ulo't ngumiti sa pagkain na sa harap niya. "Talaga namang kamangha-mangha ka. Naiisip ko tuloy kung gaano kagulo ang kusina ngayon." Biro ni Rosario. Pilit na tinatakpan ng kirot na nararamdaman sa katawan. Napatawa si Noah. "Hindi maayos pa rin ang kusina. At kung gusto mong malaman, eksperto ako sa pagluluto." Natawa si Rosario kahit na medyo masakit pang katawan. "Alam ko naman, ang galing mo. Pero minsan naisip ko, baka mas matutukan mong kusina kaysa sa negosyo." Sandaling naging seryoso ang mukha ni Noah. "Yun bang ikinababahala mo?" "Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko kung kailan titigil sa pagluluto at muling magpo-focus." Naramdaman ni Rosario yung pag-aalala sa asawa at bahagyang naantig. "Gusto ko lang na maging mabuti kang asawa at patuloy mo kung sinusuportahan gaya ng dati." Hinaplos ni Noah ang kamay ni Rosario. "At palagi akong narito para sa'yo. Kailan mo man ako kailanganin." Ngumiti si Rosario na may pasasalamat. "Salamat, Noah." Habang magkasabay silang kumakain, biglang naalala ni Rosario ang trabaho. Kailangan niyang ayusin ang schedule para sa araw na yon. "Noah, sa tingin ko mag-leave ako ngayon. Pero kailangan kong sabihan si Carlo." Tumango si Noah. "Sigurado ka ba na gusto mong magpahinga?" "Oo nga." "Kailangan mo rin ng pahinga." Napabuntong hininga si Rosario. Ramdam ang pagod ng katawan. "Oo, kailangan ko ng konting oras para sa sarili ko. Pero gusto ko pa rin maayos ang lahat. Si Carlo na munang bahala sa opisina." Hinawakan ni Noah ang kamay ng asawa. "Sige, pero tandaan mo,
Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang bakasyon ay para mag-relax din. Ngumiti si Rosario. Hindi ako magpapakapagod pero kailangan ko lang tiyakin na alam ni Carlo ang gagawin. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at nag-type ng mensahe para kay Carlo, ang kanyang professional na assistant. Carlo, maglilive ako ngayon. Siguraduhin mong maayos ang lahat sa opisina. Kung may kailangang desisyonan, tawagan mo ko kahit na kailan. Salamat sa kooperasyon. Matapos maipadala ang mensahe, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Rosario. Uminom siya ng orange juice na nasa tabi. Nasabihan ko na si Carlo. Ngayon makakapagpahinga na ako. Umupo si Noah sa tabi niya, tinawakan ng kanyang kamay. Natutuwa akong marinig yan. Magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Tumingala si Rosario. Kumikislap ang mga mata. Salamat Noah. Lagi mong alam kung paano ko pakakalmahin. Tahimik silang nanatili ng ilang sandali. Ninanam namang katahimikan ng umaga. Alam ni Rosario na kahit gaano kabigat ang trabaho at responsibilidad niya bilang CEO, maasahan niya si Noah, ang asawang laging nasa tabi niya. Matapos ang almusal, muling lumubog si Rosario sa unan, nakasandal sa mga piling unan at nakabalot ng kumot. Ang kanyang muka, ang tanaw na likas na maganda. Umupo si Noah sa gilid ng kama. Tahimik na tinitigan si Rosario. Ano ba? Tanong ni Rosario habang pasulyap na titingnan si Noah na nakatitig sa kanya. Parang may gusto kang sabihin, bahagyang ngumiti si Noah, hindi inaalis ang tingin. Alam mo bang napakaganda mo ngayong umaga? Bulong niya sa mababang tinig na may halong pang-aakit. Hindi ako magsasawang titigan ka, napatawa si Rosario at ipinikit sandali ang mga mata. Ikaw talaga, puro kabiro, sabi niya, ngunit namula rin ang kanyang pisngi. Tanda ng saya sa atensyon ng asawa. Dahan-dahang hinaplos, ninawang pisngi niya gamit ang mga daliri. Binuksan ni Rosario ang mga mata at sinalubong ang titig ng asawa. May kakaibang pakiramdam sa titig ni Noah na nakakagulo sa kanyang damdamin. Lumapit si Noah at marahang hinalikan siya sa pisngi, dahilan upang mapatawa si Rosario. Noah, bulong ni Rosario, natawa sa matamis na halik. Ngunit naramdaman niyang biglang init ng damdamin. Teka, wika ni Noah, ngayon ay puno ng pagnanasa mga mata. Sapat ng pagpipigil mula kagabi. Akin naman ngayon ang pagkakataon. Ngumiti si Rosario na may pilyong anyo. Iyo raw ang pagkakataon. Naiinis ka na ba na ako mas dominante kagabi? Biro niya. Muling natawa si Noah, ngunit hindi na walang seryoso at mapanuksong titig. Sa totoo lang, nagugustuhan kong ikaw ang may kontrol kagabi. Pero mas lalo siyang lumapit at halos wala ng pagitan. Sa tingin ko, higit pa sa halik sa pisngi ang kailangan ko ngayon, Rosario. Ramdam ni Rosario ang tensyon at ang reaksyon ng katawan ng asawa. Hindi ka talaga mapakali, no? Wika niya sa mapanuksong tinig. Napating sandali sa bintanang nakabukas. Mas idinikit ni Noah ang muka kay Rosario. Puno ng pagnanasang titig. Tao lang ako, Rosario. Alam mo naman ko anong gusto ko. Malalim ang kanyang boses. Halatang tigib ng pagnanasa. Bahagyang nanigas ang katawan ni Rosario. Ngunit may kasamang ginhawa sa pakiramdam. Palagi mo talagang alam kung paano ako mamula. Bulong niya na may lalim. Hinaplos ni Noah ang buhok niya at nilapit ang labi sa kanyang tenga. Gusto kong malaman mo, mahinang bulong niya. Hindi ako titigil hanggat makuha kong bahagi ko ngayong umaga. Gumiti si Rosario kahit naramdam ang biglang init ng atmosfera. Sige, sagot niya habang ipinikit ang mga mata. Kung gusto mo ng parte mo, kailangan mong paghirapan, Noah. Napatawa si Noah, agad na naunawa ng ibig sabihin ng asawa. Tinatanggap ko ang hamon. Nagpatuloy ang laro ng dalawa, ngunit sa kabila ng tukso, likas at puno pa rin yun ng pagmamahal. Higit sa pisikal na pagnanasa, mas nangingibabaw ang damdaming nag-uugnay sa kanila. Nagkatitigan sina Noah at Rosario at napuno ng matinding pagka-intimo ang silid. Nang inangat ni Noah ang kamay upang haplusin ang leeg ni Rosario, may sumiklab na tensyon sa puso ni Rosario. Ngunit biglang may malakas na katok na umalingaw-ngaw sa pinto ng kanilang silid. Mommy, Daddy! Masiglang tinig ni Connor, ang kanilang 7 taong gulang na anak, ang malinaw na narinig mula sa labas. Bakit palagi kayo nasa loob ng kwarto? Anong nangyayari? Agad na nataranta si Rosario, nalaki ang kanyang mga mata at mabilis na umusad palayo. Tinatakpan ang sarili ng kumot. Si Noah naman na hindi rin mapakali ay kagad nang hinila siya pabalik at inayos ang kanyang posisyon sa kama. Teka lang Connor, sigaw ni Noah. Pilit na kumakalma habang tumatayo mula sa kama. Tumingin siya kay Rosario na halatang balisa.
Ako nang magbubukas ng pinto, mahal, bulong niya bago lumapit sa pinto. Mabilis na binuksan ni Noah ang pinto, pinapakitang mukhang tila walang nangyari. Sa labas, nakatayo si Connor na kumikislap ang mga mata sa matinding kuryosidad. Mommy at Daddy, bakit nasa kwarto kayo? May sakit ba kayo? Inosenteng tanong ni Connor habang silip-silip sa loob ng kwarto na medyo magulo. Mabilis nag-isip si Noah, kailangan niya makapagpaliwanag ng maayos. Oo, may sakit si Mommy, Connor, sagot niya na may malumani ng ngiti. Kaya kailangan na muna naming magpahinga ni Mommy. Si Rosario na nasa kama pa rin ay kagad nang umupo ng tuwid at pilit nang umingiti kahit na medyo alanganin. Oo anak. Hindi magandang pakiramdam ni Mommy, sagot niya ng banayad. Pilit pinapakalmang anak. Huwag kang mag-alala, maayos lang si Mommy. Tinitigan siya ni Connor na may pag-aalala. Pero Mommy, ang sigla mo pa kahapon, bakit bigla kang nagkasakit? Alam mo, minsan napapagod din ang matatanda anak, paliwanag ni Noah habang medyo awkward na niyakap si Connor. Kaya kailangan ng mommy mo ng mas maraming tulog para gumaling ka agad. Dahan-dahang tumango si Connor, bagamat may alinlangan pa rin. Ah, ganun pala. Sige, magpapahinga na muna si mommy. Daddy, sabay tayong kumain ng almusal mamaya ha? Syempre anak, nakangiting sagot ni Noah. Pero hayaan na muna nating matulog si mommy. Ayos ba? Tumango si Connor, ngunit halatang nadismaya na hindi natuloy ang balak niya na asarin ang mga magulang. O sige po, hindi na kita istorbohin. Kapag magaling na si mommy, maglalaro kami ha? Oo, kapag magaling na si mommy, maglalaro tayo. Pero ngayon, kumain ka na muna ng almusal, sasamahan ka ni daddy mamaya. Mahinaong sagot ni Noah. Ngumiti si Connor at mabilis na tumakbo palayo patungo sa dining room. Iniwan sina Noah at Rosario na muling napatahimik. Pagkasara ng pinto, tinitigan ni Rosario ang asawa na may pagod sa mga mata. Halos kabahan ako. Sabi niya na may buntong hininga, pilit na inaalis ang natitirang tensyon. Pero salamat sa pagtulong mo magpaliwanag. Ngumiti si Noah at muling umupo sa tabi ni Rosario. Lagi akong narito para sa iyo, Rosario. Huwag kang mag-alala. Hinaplos niya ng marahan ang balikat ng asawa upang pakalmahin ito. Ngumiti si Rosario bilang tugon, kahit na may halong pagkalito pa rin sa dibdib. Alam kong palagi kang nandyan para sa akin, pero medyo alanganin lang na magsinungaling kay Connor. Bulong niya. Tila para sa sarili. May mga pagkakataon na kailangan nating magkaroon ng maliit na sekreto, mahal. Malumanin na tugon ni Noah. Ngunit puno ng kahulugan ang boses. Ang pinakamahalaga, palagi tayong nandito para sa pamilya. Dahan-dahang tumango si Rosario. Unti-unting kumalma, ngunit ang dating maalab na damdamin ay napalitan ng mas banayad at mapagmahal na hangin. Alam ni Rosario na kahit maraming sandaling para sa kanila, bilang mag-asawa, ang pamilya pa rin ang pangunahing prioridad. Tinitigan siya ni Noah na puno ng malasakit. Kung mas maganda ng pakiramdam mo, pwede na tayong magpahinga ulit. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong ayos ang lahat. Magkakaroon tayo ulit ng oras para sa isa't isa. Ngunit si Rosario may init sa puso. Salamat Noah, sa tingin ko, kailangan ko pang magpahinga ng kaunti, malumani niyang sagot. At nanahimik ang dalawa. Ninanamnam ang kanilang presensya sa katahimikan habang sa labas ng silid ay patuloy ang takbo ng mundo. Isang linggo ang lumipas. Nang kakaparada pa lang ni Noah ng kanyang sasakyan sa basement ng kumpanyang pinapasukan niya, agad niyang nakita si Leticia na nakatayo sa tapat ng elevator. Tila naghihintay sa kanya na may hindi mabasang ekspresyon. Nakasuot ito ng masikip na pulang bestida. Nakalugay ang buhok at ang mga labi bahagyang nakangiti. Napabuntong hininga si Noah, inaasahan niya na gagawa na naman ng paraan si Leticia matapos ang lahat na nangyari. Mariin ang bawat hakbang niya habang dumaraan ito na hindi malang pinapansin ng babae. Noah, ni hindi mo ba ako babatiin? Malambing ang tinig ni Leticia. Pilit inaagaw ang atensyon ni Noah. Huminto si Noah sa harap ng elevator at pinindot ng pataas na buton. Wala na tayong dapat pag-usapan, lumapit si Leticia. Hinaharangan ng daraanan niya. Bakit ka ganyan katigas? Hindi ba't magkaibigan tayo? Matulis ang titig na ibinigay ni Noah. Magkaibigan? Matapos ang lahat ng ginawa mo, akala mo ba hindi ko alam na sinadya mong patulugin ako sa apartment mo at ginamit yon para masaktan si Rosario? Bahagyang ngumiti si Leticia. Walang bahid ng pagkakasala. Noah, sobra ka namang seryoso. Gusto ko lang namang makasama ka. Matagal na kitang gusto.
Ano bang masama kung susubukan ko? Mariing napasinghal si Noah. Kumuyom ang kamao. Anong masama? Halos wasakin mo pagsasama namin, Leticia. Mahal kong asawa ko at hindi ko hayaan na may manghimasok sa relasyon namin. Humugot ng dramatikong buntong hininga si Leticia. Kunwari na lulungkot. Noah, wala ba talaga akong pagkakataon? Mas bagay ako sa'yo kaysa kay Rosario. Isa lang siyang matigas ang ulo. Dominante at hindi ka maintindihan na katulad ko. Ba't hindi ang tingin ni Noah? Wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo kay Rosario. Siya ang asawa ko, ang ina ng anak ko, at ang babaeng lagi na sa puso ko. Walang makakapalit sa kanya, lalo na ikaw. Kumislap ang mga mata ni Leticia sa galit, ngunit pinanatili niyang kalmadong anyo. Ibig sabihin, tuluyan mo na akong sinasara? Napasinghal si Noah at pumasok sa elevator na kakabukas lang. Bago tuloy ang magsarang pinto, muling tumingin siya kay Leticia. Wag na wag mo akong istorbohin muli, Leticia. Layuan mo ko, tigilan mong pakialaman ng pamilya ko. Kapag hindi ka tumigil, hindi na ako magdadalawang isip na kumilos. Mariing kumuyom ng kamao sa Leticia. Pinipigil ang nag-aalap na galit sa dibdib, hindi siya basta susuko. Kung tinanggihan siya ni Noah, hahanap siya ng ibang paraan para paghiwalayin sina Noah at Rosario. Pagkasara ng elevator na pahilot si Noah sa muka, pilit pinapakalmang damdamin. Kailangan tapusin niya kaagad ang trabaho at umuwi upang masigurong ayos si Rosario. Hindi na dapat maging suliranin pa si Leticia. Makalipas ang 11:00 ng umaga, pumasok si Noah sa isang maliit na restaurant malapit sa opisina. Para sa kanyang lunch break, may usapan sila ni Leo, ang dati niyang assistant na matapat na tumutulong sa kanya nung siya pa ang CEO. Pagpasok pa lang kagad niyang nakitang lalaki nakaasul na polo na nakaupo sa sulok naghihintay sa kanya. Sir Noah, masayang tumayo si Leo na makita siya. Umiling si Noah na may kasamang tawa. Wag mo na akong tawaging sir, wala na ako sa posisyon ngayon. Muling naupo si Leo na nanatiling may paggalang. Boss ka pa rin para sa akin. Hindi ko makakalimutan kung paano mo binuo ang kumpanya mula sa wala. Sigurado kung kaya mo ulit gawin yun. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Yun ngang dahilan kung bakit kita pinatawag. Kailangan kong tulong mo, Leo. Mariing tumango si Leo. Siyempre, sabihin mo lang kung kailangan mo. Gusto ko magsimula muli ng kumpanya, pero ngayong pagkakataon, gamit ang sarili kong kapital. Ayokong abalahin si Rosario. Gusto kong patunayan na kaya kong bumangon nang hindi umaasa sa kahit na kanino. Mariing pahayag ni Noah. Tumango si Leo. Malinaw ang pagkaunawa. Naintindihan ko. Ano ang plano mo? Umusad si Noah at seryosong tumingin. Nagsimula na ako mag-ipon mula sa sahod ko dito. Matagal bago lumaki, pero tiwala ko na kakayanin ko. Naghahanap din ako ng mga investor. Pero kailangan ko muna siguraduhin na maayos ang plano bago magpasa ng proposal. Ngumiti si Leo. Gusto kong apoy mo, boss. May ilang connection pa ako mula sa dating kumpanya. Baka makahanap tayo ng magandang oportunidad. Napangiti si Noah. Kaya nga, kailangan kita, Leo. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Ayoko maulit ang mga pagkakamali noon. Tinapik ni Leo ang balikat niya. Relax, boss. Tutulong ako sa lahat ng makakaya ko. At gusto ko rin makita kang muli sa tugatog. Ang mundo ng negosyo parang kulang kapag wala si Noah. Nagkatawanan sila bago dumating ang pagkain. Habang sabay na kumakain, pinag-usapan nilang mga plano para sa negosyo. Samantalang walang kaalam-alam si Rosario na palihim na nakipagbuno ang kanyang asawa. Ayaw ni Noah na siyang mabahala o maramdaman na kailangan nitong tumulong. Para kay Noah, ito'y sariling laban. At naniniwala siya, darating ang araw na muli siyang tatayo sa rurok. Hindi lang bilang asawa ni Rosario, kundi bilang isang lalaking muling bumuo ng sariling tagumpay gamit ang sariling kamay. Sa kabilang banda, nasa opisina si Rosario. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng malaking mesa. Habang si Benedict ay nakatayo sa tapat, halatang may hindi magandang ekspresyon. Tapos ng kontrata ng kanilang kooperasyon at nais ni Rosario. Nasiguraduhin wala ng dahilan si Benedict para patuloy siyang lapitan. Salamat sa kooperasyon, Benedict. Sana manatili tayong professional pagkatapos nito. Mariin niyang wika. Nakahalukip-kip si Benedict, matalimang tingin. Rosario, bakit pa palagi mo akong tinataboy? Alam mong hindi lang negosyong iniisip ko tungkol sa'yo. Napabuntong hininga si Rosario. Inaasahan niya na to. Dahil may asawa ko ni Noah.
Kailangan mo maintindihan ang hangganan, Benedict. Napairap si Benedict at mapait na natawa. Si Noah, yung lalaking ordinaryong empleyado na lang ngayon? Sigurado ka bang karapat dapat siya sa'yo? Ikaw ang CEO, Rosario. Siya. Wala na. Naningkit ang mga mata ni Rosario. Kumabog ang dibdib niya sa emosyon. Ngunit pinanatiling kalmado. Ingat ka sa sinasabi mo, Benedict. Bumaba siya hindi dahil mahina siya, kundi dahil ako mismo sumira sa kumpanya niya. Kung hindi dahil sa akin, nasa tuktok pa rin siya ngayon. Umiling si Benedict na hindi makapaniwala. At pinili mo pa rin siya? Pwede ka namang pumili ng mas mahusay. Ako, halimbawa. Bahagyang natawa si Rosario tumayo, nakatitig ng matalim kay Benedict. Makinig ka, Benedict. Wala kong kailangan pang ibang lalaki. Mahal ko si Noah. Hindi dahil sa posisyon o yaman ko, hindi dahil siyang asawa ko. Kaya tigilan mo ng paglapit at maging professional ka. Mariing kumuyom ang mga kamay ni Benedict, halatang nagngingit-ngit. Hindi ko matatanggap na pinili mo maging tanga sa piling ng lalaking winasak ng karera niya. Nakasandal si Rosario sa mesa, nakahilik papalapit. Kapag iniinsulto mo si Noah, iniinsulto mo na rin ako. At hindi ko hayaang malitin ng kahit na sinong asawa ko. Nanahimik si Benedict, huminga ng malalim si Rosario at muling naupo ng kalmado. Ipagpapalagi kong hindi na nangyari ang usapang ito. At simula ngayon, ayoko magkita pa tayo, maliban na lang kung para sa mahalagang negosyo. Nanatiling tahimik si Benedict, nangihinig ang panga. Pagkaraan bigla na lang tumalikod at lumabas ng opisina. Malakas ang pagsara ng pinto. Napasandal si Rosario sa upuan, humugot ng malalim na hininga. Matagal na niyang alam na may pagtingin si Benedict, ngunit hindi niya akalaing tatangkaing hamakan nito si Noah sa harap niya. Isang bagay ang malinaw, anumang posisyon ng hawak ni Noah sa mata ni Rosario. Siya pa rin ang pinakamahalaga. Maya-maya abala si Rosario sa pagtitig sa kanyang computer nang bumukas ang pinto. Lumiwanag agad ang mukha niya nang makita si Noah sa may bungad. Nakasuot ng kaswal ngunit malinis na Amerikana. Noah, masayang sambit ni Rosario. Agad na tumayo mula sa upuan, ngumiti si Noah at pumasok ng may kumpiyansa. Mrs. CEO, bukang oras na ng tanghalian, biro niya bago mabilis na lumapit at hinawakan ang mukha ni Rosario upang bigyan ito ng banayad na halik sa labi. Tinugon ni Rosario ang halik ng buong pagmamahal sa katinitigan si Noah ng may init. Buti na lang dumating ka. Halos nakalimutan ko ng tanghalian na pala, ngumiti si Noah. Gumaan ang loob sa masiglang itsura ni Rosario. Nakapaghanda na ako, kaya kung may bumabagabag man sa isip ko, mas gugustuhin kong gugulin ang oras ko kasama ka. Naramdaman ni Rosario ang init sa puso niya at tumango. Ako rin, may gusto kong sabihin sa iyo, Noah. Umupo si Noah sa tabi niya. Nakikinig ng mabuti. Siyempre mahal, ano yon? Humilig si Rosario sa upuan, seryosong mukha. Pinutol ko na ugnayan natin kay Benedict. Wala nang dahilan para magtagpo pa kami. Naningkit ang mga mata ni Noah. Bahagyang nagulat. Si Benedict, bakit biglaan? Ngumiti si Rosario. Pinipigilan ng bigat ng usapan. Iniisip niya na mas pipiliin ko siya dahil mas mataas ang posisyon niya. Pero hindi ako bibigay sa ganung bagay. Nasa akin ng lahat. Ikaw, Noah. Nabigyan ng malalim na init at tuwa ang puso ni Noah sa narinig. Ganon din ako, Rosario. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Ikaw lang ang lahat sa akin. Muling napangiti si Rosario, tinila si Noah parang muling halikan. Mariin at puno ng pagmamahal. Tinugon ni Noah ang halik. Dama ang lalim ng kanilang pag-ibig. Pagkatapos, nakatitig si Noah sa mga mata niya. May gusto rin akong sabihin. Kinausap ko na si Leticia. Sinabi ko sa kanya na layuan niya na ako. Ayoko ng anumang istorbo mula sa kanya. Tumango si Rosario, mas lalo pang lumapad ang ngiti. Alam kong gagawin mo yun, may tiwala ko sa'yo. Malalagpasan natin to na magkasama. Marahing naplos si Noah ang pisngi ng asawa. Pangako, isa lang ang puso ko at para lang yun sa'yo. Walang makakapagpabago niyan. Kumikinang ang mga mata ni Rosario. Alam ko, Noah, at poprotektahan din kita, gaya ng pagprotekta mo sa akin. Hinila niyang muli si Noah, tinalikan ito ng mariin, parang nagpapatunay na walang makakayanang yumanig sa kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Noah, wika ni Rosario sa pagitan ng mga halik. Tinugon siya ni Noah ng parehong salita. Mahal din kita, Rosario. Pagkatapos ng ilang sandali, kumala sila nakatitig sa isa't isa ng may pag-ibig. Kumain na tayo? Alok ni Noah, pinutol ang matamis sa sandali. Ngumiti si Rosario, magaan ang pakiramdam.
Oo, sabay nating namnamin ang oras na ito. Magkahawak kamay silang lumabas ng opisina ni Rosario. Isa yung perpektong araw, puno ng pag-ibig at pagkakaisa na lalo pang nagpapatibay sa kanilang relasyon.